Breaking news ito mga kababayan at malungkot na balita. Kanina ko lang ito na balitaan na umaga pero akala ko ay prank lang ito kasi uso ang prank ngayon. Ayon sa ah, balitang ito na hindi maganda ay pumanaw na daw yung isang magiting na vlogger ni PBBM, walang iba kundi si Alicia Comments or EKA is Mima Alicia. Mima Alicia pumanaw na daw. Ito'y hindi natin alam ano ang sani nito. Basta't nung nakaraang mga linggo ay nakita ko ito na nag-vlog na umiiyak sa kanyang vlog. Meron siyang napakalaking problema. Hindi rin natin tiyak kung ano yung problema niya. Pero ang nakakaalam nito ay yung kanyang mga close friends, vloggers ni PBBM, si Mike Cervera, si Takiro Miyamoto, at si Sangkay Janjan ay nakita ko rin kanina, siya yung unang nagbalita nito na pumanaw na nga itong si Alicia Comments, aka Mima Alicia. Kaya ito meron akong nakitang napanood kanina na video ni Sangkay Janjan at pagkatapos ay sinearch ko sa ibang channel ni Takiro Miyamoto, channel din ni Mike Cervera. Si Mike Cervera, yan talaga ang may alam kung ano ang buhay ni Alicia Comments, ni Mima Alicia, kasi diyan daw nakatira noon sa bahay ni Mike Cervera itong si Alicia. Ito yung pumanaw na vlogger dahil ay mayroong talagang pinuputukan siya, inubos yung lahat ng bala sa magazine ng baril. So ibig sabihin ay galit na galit talaga yung bumaril sa kanya. So para sa mga ibang detalye tungkol sa malagim na pangyayari ay atin pakinggan si Sangkay Janjan, ganun din si Takiro, at lalo na si Sir Mike Cervera. So ito ang video atin panoorin. Sana hindi totoo. Justice for Mima Alicia. Minsan naisip ko kanina magkasakay, sana prank lang to. Sana prank lang to kasi grabe naman. Nakakapanghina yung ganitong klaseng balita. Ayon daw po ito sa report ng, ewan ko kung wala pang kumpirmasyon. Bakit wala namang nabalita kasi sobrang biglaan? Sobrang biglaan nga. Kami nga nabigla kakagising lang namin. So ito nangyari to kagabi. Kagabi lang to nangyari. So kanina nakatanggap po ng message si attorney namin. Kasi may abogado kami, 'di ba? So yung abogado namin sinabi na last ko na sasabihin to. na si Mima Alicia nga daw po binaril sa ulo sa Caloocan. Ayun lang po yung sinabi, binaril sa ulo sa Caloocan si Mima Alicia. So wala na po siya. Wala na. Kasi wala na. Sayang yung bata, 24 years old. No, 24 years old. Hindi pa nahuli yung nagawa kasi kakagawa lang kahapon. Alam niyo ganyan talagang hirap pag tinarget ka talaga. Target ka talaga. Si Mima, hindi siya taga Caloocan. Hindi ko nga alam ba't sa Caloocan yun. Hindi siya taga Caloocan eh. Alam nyo kasi ang problema diyan sa kanya din, sinisipa, no? Pero hindi naman problema, no? Kasi si Mima kasi bata pa. Labas ng labas po yan. Kung saan-saan po napupunta yan. Diba? Kung saan-saan po napupunta yan. No? So, ngayon, ang gusto ko lang sabihin, no? Dito po sa mga kasama natin mga vlogger, no, na gumagawa rin po ng ginagawa ni Mima Alicia, mag-ingat na po tayo. No, kasi mukhang iisa-isahin na ata tayo, mukhang ganito. Hindi, ganun yung labanan dito na ngayon eh. Hindi ho maganda ang umaga o hindi ho maganda ang gabi.
at hindi rin po maganda ang tanghali mga kababayan sapagkat yung ating kapatid na si Mima ay pinatay po kagabi. Marami pong nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Pero mga kababayan, kaya hindi ho tayo nakapag-live kanina dahil ho sa balitang ito. Napakarami hong mga tawag, maraming mga tanong, maraming mga kung ano-ano ho, ano. So, ayun nga po, para ho sa kaalaman, maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ho ng mga nagtatanong para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Ito na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Mahal natin yung tao, mga kababayan. Mahal natin dahil nakasama natin sa pakikipaglaban. Maraming beses natin na nakasama sa lahat ng laban natin patungkol sa ginagawa natin. Pero wala na ho eh. Ito na ho talaga yung ano niya mga kababayan. Akala ng iba, prank lang, akala kung ano lang. Pero ang nangyari po ay pinasok po sila ng kanyang kinakasama, yung kanyang live-in partner ho. Kasi dati ho, dito nakatira sa akin. Na hindi naman ho ako nagkulang ng payo, hindi ako nagkulang ng lahat ginawa ko kasi syempre kasama natin, mahal natin. Pero mga kababayan, hindi ko rin ho alam kung anong ang punot dulo ng dahilan. Dahil si Mima ay marami rin hong mga bagay na hindi rin niya sinasabi sa akin, mga kababayan. Ano. Kaya kagabi, ayon sa aming abogado, alam nyo naman, di ba? Si Mima, tayo yung nagrekomenda ng abogado niya para doon sa laban niya na mga demanda niya, di po ba? Pero ngayon, doon na tayo. Isang tabi muna natin yun. Basta wala na ho. Si Mima kasi matagal nang wala rito sa bahay. Sumama na ho't nakipag-live-in na po sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabihan? Hindi ho ako nagkulang dahil hindi ko naman ho kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa pulis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot pulis yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima diyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinadtad po ng bala mga kababayan. Putang ina, tinadtad ng bala. Binalin sa ulo, ganon mga kababayan. Talaga papatayin si Mima. Hindi po natin alam kung ano atraso niya. Grabe mga kababayan ang pangyayari. Ayon sa kay Sir Mike ay pinasok daw sa apartment ang magkasintahan. Meron kasing kalibin itong si Alicia, Mima Alicia, at ang kalibin niya ay natamaan din pero hindi napuruhan kasi hindi yun ang sadya. Doon talaga kay Alicia inubos yung isang magasin na bala. Kaya sobrang galit yung may gawa nito. At kahit si Sir Mike na kanyang pinaka-close at tinitirhan noon ay wala ring alam kung sinong mga kalaban nito. Kaya hindi tayo magsabi kung sino. 'Di ba? Kaya nga ako matagal ko nang naanuhan ito kasi meron ding mga nag-chat sa aking comment section noon. Kung napansin nyo ay hindi na ako bumabanat sa mga
kalaban ng ating gobyerno, itong China na lang ang binabanatan ko. Kasi may mga ano na rin sa akin, mga comments na hindi maganda, na hindi naman natin pwedeng ibuwis ang buhay natin sa mga ganyan, kasi ang ginawa natin ay vlog lang naman, hindi naman talaga ito yung magkipag-anuhan tayo. Kaya the cowboy always live another day. Another day. Merong another day. Kaya kailangan lang ng yung gamitin lang ang ang malinaw na pag-iisip. Hindi yung doon ka na talaga sa yung tubig na hindi malinaw, yung tubig na tinatawag troubled water. Kapag hindi ka nakalabas doon, sa katagalan ay malulunod ka, mga kababayan. Kaya condolences sa mga naiwan ni Mima Alicia. Itong si Mima Alicia, gusto ko sana itong ma-meet kung nakapunta ako diyan sa Maynila. Palagi akong nagko-comment sa channel niya. Rest in peace, Mima Alicia. Hindi rin ako makapaniwala, pero wala tayong magawa. Life is temporary on earth. Sana ay pagdating sa sabihin natin sa langit, ay hawak ni Mima ang mas matunog na mikropono or matunog na trumpa doon, at kanyang may pagpatuloy ang kanyang mga gustong sasabihin. Alright, so hindi na ako magsasabi ng marami at hindi na ako magkukomento kung ano ang cause. Wala tayong alam yan. Ipaubaya na lang natin sa mga otoridad. Basta tayo'y nasaktan, we are saddened with an unexpected, untimely death ng isa sa ating hinangaan. Humahanga ako dyan kay Alicia, Mima Alicia. Sana ay nasa langit ka na ngayon. Ako'y magpaalam ng mga kababayan. Maraming salamat sa lahat.